Magandang buhay, welcome to my channel, Joltech Tutorial. Yung first step ko muna guys is ituturo ko muna sa inyo ang paggamit ng digital multitester, ang paggamit ng voltage, either alternating current voltage or direct current voltage, at saka yung check for continuity. At isali na rin natin ang non-contact voltage. Una muna tayo sa non-contact voltage. Okay, paano ba natin gagamitin ang non-contact voltage? Yan. Okay, kikita tayo na 220 volts na alternating current. Ayan o. Ganyan pag-check. Okay, it means to say na may voltage, may kurente. So, ganito lang yung non-contact voltage. Kahit na hindi magamit ng test probe, gagana na. So, ma-detect ng digital multimeter na may kurente. Okay? So, yun po ang tinatawag na non-contact voltage. Ang next naman is yung alternating current voltage. Yan guys. Okay, so alternating current voltage. So, alam naman natin na yung standard voltage dito sa Pilipinas is 220. So, yung settings natin is dito sa 600 volts. Okay? Ito yung symbol ng alternating current guys. Oh, yan oh. Itong isa, ito yung tinatawag na direct current voltage o DC. Ito yung EC. EC kasi ito, all alternating current. Dito natin siya iset sa 600. So, dapat hindi siya kasi 200 yung isa. So, 220 yung standard voltage. So, much better dito tayo sa higher para safe. Either analog type o digital, dapat mas higher yung settings natin guys. Okay? Walang problema kahit na magka-interchange sila. Yan. So, makikita natin may voltahe na. So, ang reading is nag-lost contact lang. Try ko. Yan. 232 volts. So, yan. Okay, for safety lang siya guys. Huwag lang natin hawakan sa ibaba. So, hawakan natin tong isang test probe. Itong test probe, walang problema na hawakan mo siya guys kasi dumadaan siya sa system. Wala yung current, hindi yan maka-affect sa atin. So, to determine siya guys kung saan yung higher voltage, yun ang live. O, 6 or 5 volts lang yung isa. Yung isa naman, ayan. So, 143 o 100 plus o 145 volts. So, it means to say, itong nasa left side, ito yung live wire. Yan. Then, ito yung ground wire. So, yun lang ang pag-determine siya live at saka ground. Okay? Next naman na ituturo ko guys or isi-share ko sa inyo is yung pag-test ng volts sa direct current. Okay? May battery tayo na sample dito. So, ang voltahe na standard nito guys is 1.5 volts. Pero pag battery ng sasakyan is 12 volts man yung battery ng sasakyan, dito natin set sa 20. So, wala namang mas higher. So, dito na rin. Kahit yung 1.5 volts na battery, dito rin natin i-test. Okay? So, dito guys, hindi na pwede ibaliktad kasi mag-negative siya dito ang reading. So, dapat alam natin kung saan yung positive. So, mayroon naman yung sign, plus sign. So, pag-check natin yan, ganyan lang. Test natin. Yan. So, dapat ito mga 1.5 volts o yan, naka 1.6. So, kasi bago to na battery. So, good pa to siya na battery. So, pag mag less than 1 na, wala na, medyo weak na yung battery guys. Okay? So, yun lang po guys. Either ma-automotive battery man siya o ma-dry cell type na siya nga battery. Dito lang natin iset sa 20. Yan, dito. Sa 20 volts. Pero, pag 24 volts, hindi tayo pwede dito guys kasi lampas. So, dapat mas higher yung settings. Kung 24 volts, halimbawa sa sasakyan ng mga dalawang battery na ka-series ang connection kasi 24 na siya, 24 volts na siya, dito natin siya ilagay. Next naman na ituturo ko guys is yung paggamit ng continuity. Okay? So dito na side is ito yung tinatawag na resistance, mayroon siyang 20K. 20K means 20,000 ohms. K means 1,000. Yan dito next mayroon siyang 2,000, 200. Pag 100 ang value ng resistance, dito lang natin iset o below 200, dito natin siya i-set. Pag dito na, continuity na siya guys. 0, 0 na yan, 0 or 1, ganyan.
bali low resistance pag dito na siya nakaset. So yan, pag dito yan nakaset guys, meaning yan, halimbawa nito, direct natin, yan, no? So makikita natin is 0.1 o 00 talaga yan, oh. So mag 0 talaga yan guys, meaning yun ang tinatawag na direct contact. Okay. Okay, so sample sa check for continuity guys. Guys, halimbawa, check natin yung continuity. Ito, yan. Sample lang ha, ito. I-test natin kung may continuity ba to. Itong area na to. Yan. It means to say good. Walang putol tong linya na to dito na wire. Ito yung tinatawag na ignition switch. Unang-una, visual inspection muna tayo sa wiring connection guys. Yan, sa visual inspection sa wiring, test natin, i-check muna natin, i-observe muna natin through visual inspection. So makikita natin ito yung main. Okay? So either ito yung source or ito yung source. Yan. Kasi ito yung same yung size. Ito maliliit lang yung sizes nila. Mas lalong hindi na to. Hindi kasi mas maliit siya. So andito talaga yung main source, itong dalawa na to. Okay? So yung paano ba natin ma-identify yung battery, accessories at saka ignition? Okay? Ganito lang siya guys. So dito lang yung primary suspect natin. So ito lang dalawa ay titest natin na gawin nating common. Yan. Tapos test natin ganyan. Dapat may continuity sila lahat. Naka-off. Ayan. Yan ang off. Ignition. Accessories, try nating accessories. Mayroon. Tapos dapat ito sa start, dapat mayroon siya. Yan. So it means to say, ito yung battery. Kasi pag mali yung ginagawa mong battery siya guys, halimbawa ito yung gawin mong battery, hindi yan makumpleto. Hindi yan makomplete yung circuit. Yan. Start, mayroon siya. Problema naman ito sa kabila. So walang function. So yun ang ma-encounter mo pag mali yung ginagawa mong battery. So isa lang yung nag-function. Ito lang. Itong ginagawa natin yung ST ang ginagawa nating battery. So hindi siya na nag-function lahat. So kung makomplete yung function niya, yung battery, accessories, ignition at saka start, it means to say na yung ginagawa mong battery or ginagawa mong common, yun ang common or battery o na connected sa positive battery. Hindi siya pwede magkabaliktad. Mayroon siya talaga siyang exact na identification kung saan yung wiring identification ng ignition switch. Yung ibang ignition switch, mayroon pa siyang battery, accessories, ignition 1, ignition 2, then yung start naman mayroon ding ST1 at saka ST2. Pero ito yung pinaka-basic talaga sa ignition switch. Battery, accessories, ignition at saka start. So, pwede mo rin silipin dito guys. Mayroon din siya nakalagay dyan sa ignition switch mismo. Okay, so medyo mahaba na yung video natin. I hope na nakatulong sa mga estudyante o mga baguhan pa. Okay, so guys, kung umabot kayo sa video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at saka i-share yung video guys. Maraming salamat po and bye-bye.